Ang tanging nakita lamang ay ang ama na mahigpit na pinisil ang kamay ng kanyang anak at bigla na lamang marahas na yumanig ang bahay. Ang lahat sa kanilang paligid ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng pagyanig, biglang naunawaan ni Sang Min ang lahat. Nagpatong-patong ang mga imaheng lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga ninuno mula sa sinaunang panahon, dumaan sa feudalismo, kapitalismo, at makabagong lipunan, ay sunod-sunod na sumagi sa kanyang isipan. Mga taong minsan nang nagtaglay ng pambihirang kapangyarihan upang supilin ang kasamaan. Nang bitawan ng kanyang ama ang pagkakahawak, laking gulat ni Sang Min nang mapagtanto niyang ang kanyang kamay ay nakabaon ng malalim at nag-iwan ng uka sa haliging kahoy. Lumabas na ang kapangyarihang kakagising lamang ay dumadaloy sa dugo ng kanilang pamilya. Sa mababang tinig, ikinuwento ng ama ni Sang Min kung paanong ang mapaminsalang kapangyarihang ito ang nagtulak sa kanya sa kawalan ng trabaho at matinding kahirapan. Dahil sa pagmamahal niya kay Sang Min, hindi niya agad ibinunyag ang lihim na ito. Kaagad pagkatapos nito, diretsong itinira ng kanyang ama ang 2 pako sa kanyang noo. Bumagsak siya at nanatiling walang galaw sa sahig. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ang 2 pako ay kusang tumilapon palabas na parabang itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagising si Sang Min at hindi makapaniwalang buhay pa siya matapos ang nakamamatay na hampas. Hindi rin niya maitago ang kanyang takot sa ginawa ng kanyang ama. Kalmadong sinabi ng ama ni Sang Min na pinagdaanan din niya noon ang parehong karanasan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sang Min na buksan ang kanyang pitaka. Napatigil si Sang Min sa gulat. Ganap na walang laman ang kanyang pitaka. Ang bawat kapangyarihan ay may katumbas na bayad. Dito, ang kapalit ay tuwirang sinusukat sa pera. Ang malupit na kabalintunaan ay mas maraming pera sa pitaka, mas malakas ang kapangyarihan. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay ganap na hindi maaaring gamitin upang kumita ng pera. Sinabi ng ama ni Sang Min na ilang dekada niyang piniga ang kanyang utak sa tanong kung saan kukuha ng perang ipambibili ng kapangyarihan. Sa narinig na ito, naunawaan ni Sang Min kung bakit napakabilis pumanaw ng kanyang ama. Kapag nailipat na ang kapangyarihang ito, hindi na ito maaaring ibalik. Bukod pa rito, kinakailangang mailipat ito sa isang taong may kaparehong dugo. Isinalaysay ni Sang Min ang kwentong ito sa kanyang kasintahan na si Minji. Ang magkasintahan, nakapos na sa pera, ay lalo pang naghirap. Orihinal nilang plano na mag-ipon para sa kasal at sa isang bahay. Nang marinig ito, inakala ni Minji na gumawa lamang si Sang Min ng ganitong kwento dahil ayaw na niyang pakasalan siya. Kaya kinailangan niyang patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Kumuha siya ng isang 10,000 won na papel na pera at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay pumunta siya sa mga bar na ginagamit sa pag-pull up. Kaswal niyang hinawakan ng isa at marahang itinulak ito. Sa kanyang pagkagulat, madaling yumuko ang matibay na bakal na bar. Matapos ilabas ni Sang Min ang kanyang lakas, nahulog sa lupa ang barya. Nawala rin ang pera sa kanyang bulsa. Binigyan siya ni Minji ng isa pang 10,000 won. Mabilis na binaluktot ni Sang Min ang ikalawang pull-up bar. Sinabihan siya ni Minji na ibalik sa dating ayos ang mga bar. Ngunit dahil wala na siyang pera, hindi niya ito magawa. Gumawa si Minji ng chart na naghahambing sa lakas ni Sang Min sa iba't ibang antas ng pera, mula sa matataas na talon at malalayong lundag hanggang sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Habang mas mataas ang halaga ng pera, mas lumalakas siya. Ngunit ang paggamit ng pera upang makakuha ng ganitong uri ng kapangyarihan ay may kaakibat ding maraming panganib. Kapag naubusan sila ng pera sa kalagitnaan, malalagay sa panganib si Sang Min. Bukod dito, nag-ipon sila upang makabili ng bahay. Kung gagamitin ni Sang Min ang kanyang kapangyarihan ng walang ingat, mabilis na mauubos ang kanilang pera. Napagpasyahan ni Minji na walang silbi ang mga kapangyarihang ito. Labis ding nalungkot si Sang Min, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa isang banda, kailangan niyang mag-ipon para makabili ng bahay at pakasalan si Minji. Sa kabilang banda, naroon ang namamanang kapangyarihan ng kanilang pamilya. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan ay tunay na kamangha-mangha. Nagising si Sang Min, nag-ayos ng sarili at nag-almusal at nagkape. Sinuri niya ang pera sa kanyang pitaka. Maingat na kinuwenta ni Minji kung gaano karaming pera ang maaari niyang dalhin sa araw na yon. Kung kakailanganin ni Sang Min na tumulong sa isang tao, sapat na ang paggamit ng ika-10 bahagi ng kanyang kapangyarihan upang iligtas ito. Balak niyang tulungan ang matandang babae na magbuhat ng kanyang mga gamit. Ngunit bigla niyang naalala ang mga bilin ng kanyang kasintahan. Kaya hindi na niya ito tinulungan. Dahil sa kilos na ito, masama ang tingin sa kanya ng matandang babae. Hindi rin niya ipinagbukas ng pinto ang isang kasamahan sa trabaho na may hawak na tasa ng kape. Lahat ng kanyang mga katrabaho ay natakot sa kanyang anyo. Ngunit sa katotohanan, ginagawa niya ito upang walang humingi ng tulong sa kanya. Ang mga kilos na ito ay nagdulot ng masamang epekto sa kanyang trabaho. Ang matandang babae ay nagsampa ng reklamo sa sentrong pangkapakanan kung saan siya nagtatrabaho noong umagang iyon. Sa kabutihang palad, pinagalitan lamang siya ng kanyang amo sa halip na tanggalin sa trabaho. Iningatan niya ang lihim na ito at hindi masabi kaninuman, kaya labis siyang nababalisa. Nangako si Minji kay Sang Min na bibilhan siya ng isang gaming konsol, ngunit segunda mano upang makatipid. Nakahanap sila ng isang nagbebenta. Kinuha ni Sang Min ang pera at nakipagkita sa nagbebenta.
Pumasok siya sa isang abandonadong eskinita. Matapos ang transaksyon, pauwi na sana siya upang maglaro ng konsole nang matuklasan niyang ninanakawan ng isang grupo ng mga guon ang nagbebenta. Inatake nila ang nagbebenta. Alam ni Sangmin na may taong ninanakawan. Ngunit kaunti na lamang ang natitira niyang pera. Kung tutulong siya, mawawala ang lahat ng kanyang pera. Nag-alinlangan siya sandali at piniling baliwalain ang lalaking ninanakawan at diretsong tumakbo pauwi. Labing-labis ang pagkakasala ni Sangmin at sinisi niya ang sarili buong magdamag. Hindi nakaramdam ng kasiyahan si Sangmin kahit na nakuha na niya ang paborito niyang laro. Hindi niya maintindihan kung bakit. Mula nang makuha niya ang kanyang mga kapangyarihan, nagkaroon siya ng napakaraming paltos sa katawan. Inaya siya ng kanyang ina upang mag-usap. Napansin nito na marami siyang paltos. Nagkaroon din ang kanyang ama ng ganoon noon. Ngunit paminsan-minsan lamang itong bumabalik. Ngayon, dumalaw ang kanyang ina kay Sangmin na may dalang sorpresa. Marami siyang pera sa kanyang bag, ito ay humigit kumulang 30 milyong won mula sa kanyang ipon. Ibinigay niya ang pera dahil gusto niyang makapag-asawa na si Sangmin at makabili ng bahay sa lalong madaling panahon. Pinayuhan niya siya na kung hindi niya kaya ang bahay sa sentro ng lungsod, ayos na rin ang isang apartment sa mga karatig lugar. Bagaman alam niyang kailangan ang pera, nalungkot pa rin siya nang hawakan niya ito. Ito ay dahil perang inipon ng kanyang mga magulang iyon, at hindi kailanman sinabi ng ama ni Sangmin sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Napansin lamang niya na madalas siyang inaanyayahan sa mga biyahe kamakailan. Tinawagan ni Sangmin si Minji upang ibahagi ang magandang balita. Ngunit bago pa niya ito masabi, may natuklasan siyang aksidente ng maraming sasakyan sa likuran niya. Isang truck ang muntik nang mahulog sa ilog, ngunit bigla itong lumiko at bumangga sa isang bus, saka dumaan sa bakod patungo sa kabilang linya. Ang bus ay naipit sa rehas ng tulay at nanganganib na mahulog. Malalagay sa panganib ang lahat ng sakay nito kung mangyayari yon. Nag-alinlangan si Sangmin kung ililigtas niya sila o hindi. Kapag iniligtas niya sila, mawawala ang kanyang pera. Maglalaho ang pangarap niyang pakasalan si Minji at makabili ng bahay. Ngunit sa huli, walang laman ang kanyang pitaka. Samantala, dahan-dahang inaangat palabas ng tubig ang bus. Hinahatak ito ni Sangmin palabas ng impyerno. Kasabay nito, unti-unting nawawala ang pera sa kanyang pitaka. Labis ang awa ng mga nanonood kay Sangmin. Pinaghirapan ang perang iyon, ngunit hindi niya ito kayang ipunin. Sa sandaling makuha niya ang sasakyan, ang buong 30 milyong won sa kanyang bulsa ay naglaho. Nawala rin ang mga paltos sa kanyang katawan. Isang dalaga ang tumatakbo palayo sa isang grupo ng mga guon, ngunit napunta siya sa isang patay na dulo. Tumawa lamang siya, saka itinaas ang manggas ng kanyang damit. Hinipon ng kanyang kamay ang kahoy at agad itong nagliyab. Nagdulot ito ng malaking sunog. Sinugod ng dalaga ang mga guon at pinagsusuntok ang mga ito hanggang sa hindi na makadalaw. Sinubukan siyang atakihin ng isa mula sa likuran. Ngunit ang kanyang naglalagablab na kamay ay direktang itinapat sa mukha nito at matinding sinunog ito. Isang hanay ng mga sasakyan ang papalapit mula sa malayo. Bumaba ang isang babae na ang pangalan ay Ana. Kampante siya dahil may apoy sa kanyang mga kamay. Ngunit biglang umulan at nawalan ng silbi ang kanyang mga kapangyarihan. Siya ay nahuli at dinala sa kanilang laboratorio. Ang dalagang nahuli ay pinangalan ng Lee Jin. Siya ay kasapi ng isang 3 taong pangkat ng mga superhero na kinabibilangan din nina Yunmi at Ho-in. Nagkakabit sila ng mga pulyeto upang hanapin si Lee Jin. Isang linggo na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila. Nakita ni Ho-in ang isang video sa internet kung saan hinihila ni Sangmin ang isang bus pabalik gamit lamang ang kanyang mga kamay. Mabilis na inanyayahan ni Ho-in si Sangmin na sumali sa kanilang pangkat. Inisip ni Ho-in na marami pang iba ang gugustong makuha siya, kaya kailangan nilang kumilos agad. Si Sangmin ay nakakulong sa kulungan habang naghihintay ng pagtatanong ng pulis. Napapaligiran siya ng mga gangster. Mabuti ang ginawa niya. Ngunit nauwi siya sa pagkakakulong kasama ng mga masasamang tao. Alam nilang lahat ang ginawa ni Sangmin. Sinusubukan nilang alamin kung ano ang kaya niyang gawin sa kanila. Sinipa ng isang lalaking may tatoo si Sangmin at bumagsak siya sa lupa. Natakot si Sangmin dahil ito ang unang pagkakataon niya sa ganitong lugar. Dahil wala siyang pera, hindi niya magamit ang kanyang mga kapangyarihan. Biglang naalala ni Sangmin ang calling card na ibinigay ng kanyang ama. Ang numero ng telepono ay sa isang babaeng may-ari ng isang kumpanyang pinansyal. Tinawagan niya ang may-ari. Binasa ni Sangmin ang pangalan ng kanyang ama sa kanya. Binuksan nito ang kanyang talaan at natagpuan ang pahinang may pangalan ng kanyang ama. Tanging ang kasulatan ng pangako sa pagbabayad ang naroon. Hindi maintindihan ni Sangmin kung paano siya pinalaya dahil sa tawag na yon. Pagkatapos niyang umalis, may isa pang grupo ng mga gangster na dumating upang hanapin siya. Yumuko sila ng may paggalang. Labis ang takot ni Sangmin. Lumabas na sila ay mga tauhan ng babaeng kanyang tinawagan. Sinabihan siya nitong sumakay sa kanyang sasakyan at inalok siyang ihatid pauwi. Sa loob ng sasakyan, ibinunyag nito ang katotohanan. May utang ang kanyang ama na 3 bilyong won kasama ang puhunan at tubo. Lubos na natakot si Sangmin. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng sasakyan upang tumakas.
Ngunit binaril siya ng isang bodyguard sa ulo at nawalan siya ng malay. Dinala nila siya pabalik sa mansyon ng ginang. Pumunta si Ana sa isang bukirin ng mga alagang hayop. Pumasok siya sa isang katayan. Sa pinakaloob nito ay may isang lubhang ligtas na pinto. Kinakailangan ang pag-scan ng fingerprint upang makapasok. Ang lugar na ito ang laboratorio para sa pagsasaliksik ng genetic code ng mga mutant. Dito nakakulong si Lee Jin. Nagsaliksik sila ng isang paraan upang kunin ang mutated serum mula sa mga taong ito. Kung suswertehin sila, babalik sila sa pagiging normal. Kung hindi, mapipilitan silang lisanin ang mundong ito. Ang kanilang serum ay isinintesis sa loob ng isang test tube. Kinuha ito ni Ana nang hindi na naghihintay ng pagsusuri sa hayop. Nang subukan siyang pigilan ng mananaliksik, paulit-ulit niya itong sinampal. Pagkatapos nito, dinala niya ang serum. Nagising si Sangmin sa isang silid na napapalibutan ng mga bodyguard na may hawak na mga bat ng baseball. Isang bunton ng pera ang nakalatag sa harap niya. Gusto niyang subukan kung tunay nga bang nakatanggap si Sangmin ng mga kapangyarihan. Bago pa niya mailagay ang pera sa kanyang bulsa, siya ay inatake. Isa sa mga bat ang direktang tumama sa kanyang ilong at nagdulot ng pagdurugo. Muli siyang nawalan ng malay. Palihim niyang hinawakan ang makapal na bungkos ng pera sa kanyang kamay. Kusang nalaglag ang mga barya. Himalang gumaling ang kanyang katawan. Tumayo siya. Nasa kanyang bulsa ang pera at mukha siyang matatag. Ngunit muli siyang inatake. Hindi sinasadyang naitulak ni Sangmin ang isa sa mga lalaki na tumilapon at bumasag sa isang konkretong pader. Dahil sa hampas na yon, nawala ang lahat ng pera sa kanyang bulsa. Muling bumagsak si Sangmin. Lumapit ang babae at tinanong kung nasaan ang kanyang ama. Lumabas na ang kanyang ama ay nagpunta sa Spain para magbakasyon. May utang ang kanyang ama sa babae at hindi ito binayaran. Sa halip, nagbakasyon pa ito. Si Sangmin ang kailangang magbayad ng 3 bilyong won na utang ng kanyang ama. Sinabi pa niya na kung tinupad lamang ng ama ni Sangmin ang kanyang pangako, nakabili na sana ito ng isang buong isla sa Spain sa ngayon. Hindi maintindihan ni Sangmin ang nangyayari. Ngunit ang marinig na kailangan niyang bayaran ang utang ng kanyang ama ay lubhang ikinagulat niya. Nag-alok ang babae ng mas madaling kondisyon. Kailangan lamang niyang pakasalan ang anak nitong babae. Nalaman nitong mayroon na siyang kasintahan. Ngunit kung mahuhuli siya ng isang grupo ng mga mangangaso, magiging miserable ang kanyang buhay. Kaya mas mabuti raw na pakasalan niya ang anak nito at mamuhay sa ilalim ng kanyang proteksyon. Sa gayon, magiging ligtas kapwa si Sangmin at ang kanyang kasintahan. Sa lahat ng mas madaling pagpipilian, ang pinakamahirap ang kanyang pinili. Sinamantala ang isang sandali ng kawalan ng pag-ingat, tumakbo siya palabas at tumalon sa bintana. Lumundag siya sa sasakyan sa ibaba at tumakas si Sangmin. Ngunit nang makauwi siya, naghihintay sa kanya si Minji. Napanood niya ang video kung saan ginamit ni Sangmin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang isang buong bus. Puno ang internet ng impormasyon tungkol sa kanya. Tinanong siya ni Minji kung saan niya nakuha ang napakaraming pera upang hilahin ang bus. Alam ni Sangmin na kapag sinabi niya ang totoo, mapapahamak siya. Sa huli, napilitan siyang sabihin ang katotohanan. Kung hindi niya gagawin yon, tatawag si Minji sa kanyang ina upang magtanong. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, nanatiling nakatayo si Minji na tila natulala. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ngunit nang siya ay tumahimik, pinili niyang umalis. Bago pa man siya makabawi sa sakit ng pag-alis ng kanyang minamahal, natuklasan niyang nasusunog ang kanyang bahay. 2 lalaking may suot na itim na sombrero at itim na damit ang bumaba at labis silang kahina-hinala. Tumayo sila at titig na titig kay Sangmin. Naalala niya ang mga sinabi ng babae kanina na kung aalis siya, tatargetin siya ng mga lubhang mapanganib na tao. Mabilis na tumakbo pa uwi si Sangmin. Nang gabing iyon, maraming beses siyang nagpadala ng mensahe kay Minji. Ngunit hindi ito sumagot. Kinabukasan, pumunta si Minji sa kasal ng isang kaibigan. Inutusan ni Ana ang mga bodyguard na maghintay doon. Naniniwala siyang pupunta roon si Sangmin upang hanapin ang kanyang kasintahan. Kaya iniutos niya sa mga bodyguard na hulihin siya. Sumabog ang wedding center at nagdulot ito ng pagtakbo ng lahat palabas. Naramdaman ni Sangmin na may mali. Nagising siya sa balitang may wedding center na kagagaling lamang pasabugin. Bigla niyang naalala na ang lokasyon ng wedding center ay tumutugma sa lokasyon na nasa imbitasyon ng kasal na ipinakita sa kanya ni Minji kahapon. Agad siyang nagmadaling pumunta roon. Binasa rin niya ang liham na ipinadala ng kanyang ama. Sa liham, sinabi ng kanyang ama na nakita niya si Sangmin na nagligtas ng mga tao sa bus. Tiyak ang kanyang ama na ang perang ginamit niya upang makuha ang kanyang mga kapangyarihan ay nawala na. Nadurog ang puso ni Sangmin. Naranasan na ng kanyang ama ang ganitong pakiramdam noon. Ngunit sa pagkakataong ito, naipaliwanag ng ama ni Sangmin kung bakit hindi niya nagawang tustusan ang kanilang dalawa. Gusto ni Sangmin na magpunta upang magligtas ng mga tao. Ngunit bago siya pumunta roon, kinailangan muna niyang dumaan sa bangko upang i-withdraw ang lahat ng kanyang ipon. Nilamon ng apoy ang lugar ng kasal at unti-unti itong gumuho. Ngunit nasa loob pa rin si Minji. Si Sangmin, na may dalang pera, ay agad na tumalon papasok. Isang pader ang bumabagsak patungo kay Minji.
Sa kritikal na sandali, dumating siya sa tamang oras upang saluhin ang pader na may bigat na ilang tonelada. Sa wakas, nailigtas niya ang kanyang minamahal. Walang magawa si Minji kundi mahigpit na yakapin si Sangmin. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Bagaman alam niyang may kapangyarihan si Sangmin na makapagliligtas sa kanya, napakalaki ng kapalit nito. Alam ni Minji na ginamit ni Sangmin ang kanyang ipon para sa pagbili ng bahay upang iligtas siya. Kaya pinagalitan niya ito. Hindi na nagmalasakit si Sangmin. Mabilis niyang binutas ang pader upang makalabas ang lahat. Bumalik si Sangmin at sinabi kay Minji na magbukas ng bagong savings account sa pangalan nito upang hindi na niya ma-withdraw ang pera. Doon mismo, nag-alok siya ng kasal. At pumayag siya. Ngunit hindi inaasahan, muling lumitaw ang lalaking may itim na sombrero mula kahapon. Nagliliyab ang kanyang mga kamay. May hawak din siyang 2 silindro ng gas. Kumpiyansa si Sangmin dahil may pera pa siya. Ngunit si Minji ay ganap na walang magawa. Sa pagkakataong ito, napatumba si Sangmin sa kabila ng kanyang mga kapangyarihan. Maging ang nag-aapoy na kamay ng umaatake ay nagdulot ng sakit kay Sangmin. Gayunpaman, nakabawi si Sangmin bagaman may natitira na lamang na 10,000 won sa kanyang bulsa. Sinugod ni Sangmin ang umaatake at sinaksak ito. Itinaas ng umaatake ang isang silindro ng gas at pinatalsik si Sangmin palayo. Biglang may isang bahagi ng pader ang lumipad patungo sa lalaking may hawak ng silindro ng gas at ibinangga siya sa isang sulok. Muling lumitaw si Sangmin mula sa apoy ng walang pinsala. Lumabas na ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa perang pangkasal ng ikakasal. Bumagsak si Sangmin. Biglang naging likido ang pader. Dumating si Ho-in at Yunmi, ngunit medyo huli na. Gayunman, nailigtas nila si Sangmin. Nang magising si Sangmin, agad niyang hinanap ang kanyang kasintahan. Nakaupo si Minji sa katabing silid. Ito ay ang tanggapan ng batas ni Ho-in. Lumabas na ang kapangyarihan ni Ho-in ay ang gawing likido ang lahat ng bagay. Nagagawa lamang niya ito matapos uminom ng alak. Ibinunyag ni Ho-in kay Sangmin na may isang samahan ng mga taong may kapangyarihan sa Korea. Ngunit ayaw itong isapubliko ni Sangmin, gusto lamang niyang mapag-isa. Nais niyang umuwi, ngunit naalala niyang nasunog na ang kanyang bahay, kaya kinailangan niyang manatili roon. Ginamit ni Yunmi ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang pinto ng lihim na silid. Ibinunyag ni Ho-in kay Sangmin na sa Timog Korea ay may isang grupo ng mga taong nangangaso ng mga mutant. Nais nilang agawin ang mga kapangyarihan upang makuha ang kapangyarihan, pera, kasikatan, lupa, mga kumpanya, at lahat ng maaari nilang angkinin. Kasama sa organisasyong ito ang mga matataas na opisyal, mga pulis, at mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya nagagawa nilang gawin ang anumang gusto nila. Ang pinuno ng grupong ito ay pinangalan ng Jogon. May mukha siyang mukhang isang kontrabida. Si Ana ang magmamana sa grupong pinamumunuan ni Jogon. Ang kanilang susunod na target ay si Sangmin. Lumabas na may malalim na galit si Jogon sa pamilya ni Sangmin. Ang mga miyembro ng pamilya ni Sangmin ang naging dahilan upang ang ama ni Jogon ay mapunta sa isang kalagayang parang halaman. Inalis niya ang tubo sa paghinga upang palayain ang kanyang ama mula sa buhay. Sumumpa siyang puputulin niya ang bawat daliri ng taong responsable. Hinimok ni Jogon si Ana na agad hulihin si Sangmin at pigilan si Ho-in na makialam pa. Nais ni Ho-in na pigilan si Sangmin na mahulog sa kanilang mga kamay. Kung hindi, malalagay sa panganib ang mundo. Bukod dito, kailangan niyang makahanap ng ebidensya ng mga iligal na gawain ng organisasyong nangangaso ng mga mutant at dalhin sila sa hustisya. Tanging si Sangmin lamang ang makapipigil sa organisasyon. Ngunit ayaw niyang makilahok at piniling mamuhay ng nakahiwalay. Tulad ng kanyang ama, napagtanto ni Ho-in ang mabuting puso ni Sangmin matapos niyang iligtas ang maraming tao, kahit kapalit nito ang kanyang pinaghirapang ipon. Dumating ang mga pulis sa lugar ng sunog nang masyadong huli na. Isang bomba ang sumabog sa silid ng ikakasal, na naging sanhi ng pagkalat ng apoy sa sentro ng pagtitipon ng kasal. Nasunog ang mga kamera at hindi na magamit. Maraming barya ang natagpuan ng mga pulis sa kahon ng pera. Nakakita rin sila ng isang video na naitala habang naggangalit ang apoy. May isang taong tinawag ng online na komunidad na Kishiro. Kasama niya ang isang dalagang hindi tumakas. Tila pumayag si Sangmin na sumali sa grupo. Ngunit matapos siyang gabayan at sanay ng pisikal ni Ho-in, napagtanto ni Sangmin na siya ay napakahina at walang kakayahang makipaglaban. Kahit gumastos si Sangmin ng pera upang gamitin ang kanyang kapangyarihan laban kay Ho-in, madali nitong naiwasan ang kanyang mga atake. Nalaman ni Sangmin na kung may kapangyarihan siya ngunit kulang sa kakayahang lumaban, gaano man ito kalakas, masasayang lamang ito. Mula noon, araw-araw siyang nagsanay. Bukod sa kanyang trabaho bilang isang kawani ng gobyerno, masipag siyang nagbubuhat ng tubig at nanonood ng mga video ng boxing. Dahil dito, mabilis siyang umunlad. Unti-unting bumalik at gumanda ang kanyang buhay. Sa wakas, nagawa ni Sangmin na talunin si Ho-in. Pagkatapos nito, pinag-usapan nila ang lokasyon ng mga nangangaso ng may kapangyarihan. Ang kanilang kinaroroonan ay isang bukirin. Ang paunang layunin nila ay sirain ang bukirin at kunin ang lahat ng datos. Sa nakitang pagsisikap ni Sangmin, unti-unting tinanggap siya ni Yunmi bilang kasapi ng pangkat.
Binigyan siya ni Yunmi ng isang regalo, isang bagong pares ng panloob na kasuotan na may bulsa upang itago ang anumang perang malalaglag habang tumatakas. Binigyan din niya siya ng isang sombrero upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit mukhang sombrero ito ng isang magnanakaw. Nang gabing iyon, nakasalubong ni Sangmin ang grupong kilala niyang nagnanakaw ng mga tao. Pinalilibutan nila ang isang dalaga. Lumitaw si Sangmin at kumuha ng pera mula sa kanyang panloob na kasuotan. Pagkatapos ay sinuntok niya ang mga ito at pinatumba sa sahig. Hindi alam ni Sangmin na ang nagpautang sa kanyang ama ay tahimik na nanonood mula sa malayo. Bukod dito, ibinalik din ni Sangmin ang gaming konsol sa lalaking ninakawan matapos niyang ibenta sa kanya ang laruan. Pagbalik sa bahay, nakatanggap sila ng magandang balita. Nanalo si Minji sa bunutan upang makabili ng bahay sa sentro ng lungsod. Mula ngayon hanggang sa panahong iyon, kailangan nilang dalawa na mag-ipon ng 60 milyong won. Sa pagdaragdag ng pera mula sa pagbebenta ng lahat ng iba pang gamit at sa paghingi ng tulong sa kanilang mga magulang, umaasa silang magiging sapat ito. Nakahanap din si Minji ng bagong trabaho na may dobleng sahod kumpara sa kasalukuyan. Mayroon siyang panayam bukas. Sa buwang ito, nakapag-ipon ang magkasintahan ng 50,000 won matapos magtipid. Plano ni Minji na gamitin ang perang ito upang subukan kung epektibo ang kanyang mga kapangyarihan sa pagtatalik. Maging dahil man sa hindi sapat ang lakas ni Sangmin o dahil nais lamang nilang makita kung ano ang mangyayari, nagpakawala sila ng damdamin sa isa't isa at naghalikan. Pagkatapos nito, pumasok sila sa silid at isinara ang mga kurtina. Ipinagpatuloy ni Ana ang pagkuha ng serum ng superpower mula sa iba pang mga mutant. Kinuha nila ang katawan ng lalaking napatay sa sagupaan kay Sangmin sa sentro ng kasalan. Nilalayo nilang iturok ang serum ng superpower sa patay na katawan upang makita ang magiging resulta. Dinala si Sangmin ni Ho-in upang makipagkita sa isang matandang lalaki. Tinignan ng matanda si Sangmin at mariing ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa. Marahas na nanginig ang kanyang mapuputing mata. Nagbitaw siya ng isang hulang hindi maunawaan. Pagkaraan, bumalik ang kanyang malay ngunit nakalimutan niya ang lahat. Inulit niya ang parehong mga salita na sinabi niya noong una niyang makilala si Sangmin. Lumabas si Sangmin. Ngunit sinundan siya ng matanda. Muling pumuti ang kanyang mga mata at tinawag niya si Sangmin upang lumapit. Bago pa sila makakilos, may isang bombang lumipad, bumagsak at sumabog. Dali-daling rumesponde si Sangmin upang protektahan si Yunmi. Ang mga ito ay mga mangangaso ng mga taong may kapangyarihan. Nagdala sila ng isang malaking grupo roon. Kaya kinailangan ng buong pangkat na humanap ng paraan upang makatakas. Inutusan ni Ho-in si Yunmi na dalhin ang matanda sa ligtas na lugar. Binigyan din ni Ho-in ng pera si Sangmin. Hindi upang makipaglaban, kundi upang tumakas. Hindi maaaring hayaan ni Ho-in na mahuli si Sangmin. Nanatili si Ho-in upang uminom. Pagkatapos ay hinablot niya ang isang mahabang bakal na pamalo upang harangin ang mga umaatake. Bagaman ayaw ni Sangmin, napilitan siyang sundin si Ho-in. Nang makita ni Sangmin na binubugbog si Ho-in, naisip niya ang isang huling opsyon. Ang tawagan ang kanyang pinagkakautangan upang humiram ng pera. Bilang kapalit, gagawin niya ang anumang gusto nito. Abala ang babae sa pag-aasikaso ng mga panauhin at paghingi ng paumanhin dahil tumawag ang kanyang magiging manugang. Ang taong nakaupo at kausap niya ay si Minji pala. Naitulak pabalik ni Ho-in ang unang grupo ng mga tao. Ngunit iyon ay paunang grupo lamang. Ang ikalawang grupo ay mas mabagsik at mas propesyonal. Pinalibutan nila ang tatlo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ana. Sinubukan ng matanda na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makita ang hinaharap ni Ana. Nahulaan niya na siya ay babalik at siya ay itataboy palabas ng bahay. Hindi na rin kalayuan ang kanyang kamatayan. Pinaputukan siya ni Ana. Ngunit may isang bugso ng hangin ang umihip kaya lumihis ang bala. Tinanggap ni Sangmin ang bala para sa kanya. Sumunod, hinarap ni Sangmin ang buong pangkat ng mga gwardiya. Nagsagupaan ang magkabilang panig. Ginamit ni Yunmi ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang lahat at makipaglaban. Hinawakan ni Sangmin ang isang malaking mesa na yari sa kahoy at ibinato ito sa sniper sa bubungan. Dumami ng dumami ang mga sundalo. Sa pagkakataong ito, hindi kinukulang sa pera si Sangmin. Kaya niyang lumaban hanggat gusto niya. May isang kotse ang biglang ibinato mula sa kung saan diretsyo kay Sangmin. Bagaman madali niya itong naiwasan, ang mga tagpong ito ay labis na hindi maayos ang pagkakagawa. Muling lumitaw ang lalaking may nag-aapoy na braso. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay mas malaki. Madali niyang itinapon palayo ang kotse. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas na rin si Sangmin. Siya mismo ay na-upgrade. Sa pagkakataong ito, hinawakan siya ni Sangmin at sumugod pasulong. Lumipad sina Sangmin at ang lalaki patungo sa isang lawa. Sadyang umatras si Sangmin patungo sa gitna ng lawa, pinatay ang apoy sa braso ng lalaki. Malaki at malakas siya. Ngunit ang kanyang utak ay kasinlaki lamang ng isang ubas. Nang mapatay ang apoy, kapansin-pansing humina siya. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kontrol sa sitwasyon. Nasupil niya si Sangmin at nilunod ito. Nakipagbuno si Sangmin. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nakahandusay siyang walang galaw sa ilalim ng lawa. Nagpapanggap lamang siya.
Mariin niyang hinawakan ang isang bungkos ng mga barya at biglang sumuntok, pinatalsik ang lalaki at nawalan ito ng malay. Habang mas marami ang pera, mas nakakatakot ang kapangyarihan. Pagkatapos ay tumayo si Sangmin at hinarap si Ana. May pumasok na tawag sa kanyang telepono. Iniabot ni Ana ang telepono kay Sangmin. At sa kabilang linya ay ang pinuno ng sindikato ng krimen na si Jogon. Iminungkahi ni Jogon na bilhin ang mga kapangyarihan ni Sangmin. Hindi na niya kailangang lumaban at makakatanggap pa rin siya ng malaking halaga ng pera. Humiling si Jogon ng tigil putukan upang bigyan si Sangmin ng panahon na mag-isip. Kinailangan ni Sangmin na iwan ang kanyang kasintahan sa loob ng ilang araw. Kakapagsimula pa lamang magtrabaho ni Minji sa tanggapan ng pinagkakautangan. Bumalik ang mga pulis sa lugar ng pagsabog sa bahay ng matanda. Patuloy na nakatagpo ang mga investigador ng magkakatulad na mga barya sa sentro ng pagtitipon ng kasal. Natagpuan din nila ang isang promissory note sa pinakailalim ng lawa. Nang mabasa ang pangalan sa note, natuklasan ng babaeng investigador na tumutugma ito sa pangalan ng kasintahan ni Minji, ang babaeng nailigtas sa sunog. Nagmadaling umuwi si Sangmin upang ipaalam sa kanyang mga magulang na siya ay ikakasal na. Naghintay siya hanggang makaalis ang kanyang ina bago siya makipag-usap ng pribado sa kanyang ama. Isinalaysay niya sa kanyang ama ang tungkol sa mga mangangaso ng mga may kapangyarihan na nais bilhin ang kanyang mga kakayahan. Binalaan siya ng kanyang ama na mag-ingat at huwag magtiwala sa kanila. Bumalik si Sangmin sa trabaho. Ngunit palagi siyang naguguluhan kung ibebenta ba niya o hindi ang kanyang mga kapangyarihan. Nais sana niyang magtanong kay Hoyun, ngunit inisip niyang hindi ito sasang-ayon. Sa puntong iyon, si Eunmi na lamang ang natitira na maaari niyang pagkwentuhan. Lumapit siya rito at nagtanong kung maaaring ipagbili ang mga superpower. Naalala ni Eunmi si Lee Jin dahil sa tanong na yon. Noong buhay pa si Lee Jin, palihim niyang sinabi kay Eunmi na bukod sa kanilang tatlo, ang lahat ng iba pa ay nagbenta ng kanilang mga superpower. Dinala ni Eunmi si Sangmin sa isang lugar kung saan nakatago ang mga dokumento tungkol sa pagbili at pagbebenta ng mga kapangyarihan ng mutant sa Manhon. Nagulat si Eunmi nang makita ang mga dokumento ni Lee Jin sa mga yon. Inakala niyang hindi kailanman ipagbibili ni Lee Jin ang kanyang mga superpower. Lumalabas na ang mga file na ito ay iniingatan ni Hoyun. Kabilang sa mga ito ang file ni Sangmin. Ang halaga ng kanyang mga superpower ay tinatayang 1.3 bilyong won. May nakasaad din na siya ay hindi dapat hulihin ng Manhon. Nakatanggap si Hoyun ng masamang balita. Siya ay na-diagnose na may terminal na sakit sa atay dahil sa labis na pag-inom ng alak. Tinanong ni Ana si Jogon at nalaman niyang babalik si Nathan sa susunod na linggo. Tanging kung sino ang makapagbibigay sa kanya ng pera ang mahalaga sa kanya at wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Alam ni Sangmin na mataas ang halaga ng kanyang mga superpower, kaya nagpasya siyang ibenta ang mga ito kay Jogon. Kinuwenta niya ang kanyang mga utang at ang gasto sa pagbili ng bahay. Ang halagang kailangan niya ay mahigit 4 na bilyong won. Iminungkahi ni Sangmin ang presyong ito kay Jogon na agad namang pumayag. Bago ibenta ang kanyang mga superpower, nagpasya si Sangmin na gamitin muna ang mga ito upang lumipad sa langit kasama ang kanyang kasintahan. Nais niyang gamitin ang mga ito sa huling pagkakataon bago tuluyang hindi na niya magamit. Lumipad siya patungo sa pinakamataas na gusali at inilabas ang singsing ng kasunduan. Hiniling niya kay Minji na maging katuwang niya habang buhay. Napagtanto ni Minji na may itinatago siya, ngunit nangako siyang sasabihin ang lahat kapag natapos na ang lahat ng ito. Bumalik si Sangmin sa dati niyang sarili, palakaibigan, masayahin, at laging handang tumulong sa iba. Bumalik ang mabait na kawani ng gobyerno. Sa araw na ito, may isang estrangherong nagngangalang Nathan ang dumating upang magparehistro ng mga papeles sa paninirahan. Siya ang parehong lalaking binanggit ni Jogon. Dumating din ang mga pulis upang hanapin si Sangmin. Inisip niya na kung agad niyang maibebenta ang kanyang mga superpower, hindi siya matutuklasan ng mga pulis. Palihim siyang umalis at humiram ng truck upang magmaneho patungo sa lugar ni Jogon. May isang itim na sasakyan ang sumunod sa kanya. Ito ay mga tauhan ng pinagkakautangan. Papasok na sana si Sangmin nang biglang lumitaw si Ho-in. Natuklasan ni Ho-in si Sangmin na pilit pumapasok sa kanyang opisina. Lasing si Ho-in at balak gumamit ng dahas upang pigilan si Sangmin sa pagbebenta ng kanyang mga superpower. May hawak ding pera si Sangmin. Magkakasagupa na sana sila nang biglang may basurahang bumagsak sa pagitan nila. Dumating din si Eunmi at nagdulot ng kaguluhan. Dinampot ni Eunmi ang isang post ng kuryente at ibinato ito kay Ho-in. Sa kabutihang palad, hindi ito tumama. Agad namang itinaas ni Ho-in ang poste upang pigilan si Sangmin na makalampas sa tarangkahan. Pumulot din si Eunmi ng mga tipak ng bato at basta-basta itong ibinato. Naglaban-laban silang tatlo nang hindi na nagkakakilala. Sa huli, lahat sila ay napagod at naupo sa lupa. Nang malaman ng pinagkakautangan ang tungkol sa labanan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipagbawal ang pagpasok ni Sangmin. Habang nagtatalo sina Ho-in at Eunmi, palihim na umakyat si Sangmin sa tarangkahan. Nakita ito ng mga tauhan at inararo ng kanilang sasakyan ang tarangkahan. Hindi sinasadya, nabuksan ng aksyong ito ang tarangkahan at nakatakas si Sangmin. Bumukas ang bakal na tarangkahan ng gusali. Isang pangkat ng mga sundalo ang umalalay kay Sangmin papasok sa laboratorio.
Sinabuyan siya ng disinfectant at saka dinala sa pinakaloob. Ang kanyang nasilayan ay isang nakapangingilabot na tanawin. Ginagamit ang mga mutant bilang mga eksperimentong paksa. Inilagay si Sangmin sa isang espesyal na silyang idinisenyo upang itali ang kanyang mga kamay at paa. Tinupad nila ang kanilang pangako at inilagay ang 4 na bilyong won sa harap niya. Tinanggap ito ni Sangmin at umupo sa silya. Umandar ang mga ilaw ng operasyon. Nagsimulang gumana ang makinang sumisipsip ng serum. Inihanda ni Ho-in ang isang baril at nagpasya na kung hindi niya makukumbinsi si Sangmin, ang tanging opsyon ay patayin ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nakaupo na si Sangmin sa silya, nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Sa sandaling iyon, nahayag ang tunay nilang layunin. Plano nilang patayin si Sangmin matapos makuha ang serum, ngunit may sarili siyang plano. Hindi siya naroon upang ipagbili ang kayamanang Minana, kundi upang wasakin ang lugar. Pumasok si Ho-in na may hawak na baril at tumayo sa labas. Balak niyang barilin ang mga posas upang mapalaya si Sangmin. Biglang hinablot ng mga tauhan ang isang bag ng pera. Hindi sinasadyang tumama ang bala ni Ho-in sa bag, dahilan upang magkalat ang mga perang papel. Sa labas, minanipula ni Eunmi ang mga bakal na rehas upang sirain ang generator ng gusali na nagdulot ng pagkawala ng kuryente. Hinablot ni Sangmin ang isang nalalaglag na perang papel. Bumalik ang kanyang lakas at nagawa niyang baliin ang mga posas. Nagsimulang matakot si Ana. Inutusan niya ang mga gwardiya na salakayin si Sangmin, ngunit madali lamang nitong hinarap ang mga lalaki. Tumakas si Ana. Natuklasan ni Sangmin ang isang ligtas na kabinet, kaya sinuntok niya ito hanggang mabuksan. Kumuha siya ng ilang dokumento at sinilaban ang lugar. Hinablot niya ang bag ng pera at tumakbo palabas, ngunit biglang sumara ang pintuang hindi tinatablan ng apoy. Nakalusot siya sa siwang, ngunit naipit sa loob ang pera. Kinailangan niyang iwanan ito upang makatakas. Pagkalabas, nakasalubong ni Sangmin si Ho-in. Ang isa ay naubusan ng alak at ang isa naman ay naubusan ng pera, kaya pareho silang bumalik sa kanilang karaniwang mga sarili. Dahil wala na silang mga superpower, nagpalitan sila ng mapait na ngiti. Hinabol sila ng mga sundalo, kaya napilitan silang tumalon palabas sa isang pintuang salamin. Lumipad sila palabas at bumagsak sa loob ng isang tangke. Gayunman, napaliligiran pa rin sila ng mga gwardiya. Sa kabutihang palad, dumating si Eunmi sakay ng kanyang sasakyan at nasagasaan ang lahat ng gwardiya na nagbigay daan upang makatakas ang grupo mula sa kanilang base. Sinuri ni Sangmin ang mga nakolektang dokumento at napansin ang isang bagong panukalang modelo ng negosyo na nakabatay sa ilusyon at pagdepende. Sa isa pang hanay ng mga dokumento, may isang liham na nakapangalan sa kanya. Ang liham na ito ay mula kay Nathan. Ang nakasulat dito ay eksaktong kapareho ng sinabi niya kay Sangmin sa opisina. Pinaghinalaan ni Sangmin na natuklasan ni Nathan ang lahat ng 3 nilang mga plano. Pumunta si Nathan sa pasilidad ng pananaliksik na kagagaling lamang sa pagsabog. Nakipagkita siya sa siyentipiko. May lihim silang planong binuo. Pinasok ni Sangmin ang lugar ng trabaho ni Nathan at kinuha ang kanyang mga file. Natunto ni Sangmin ang bahay ni Nathan at pinasok din ito. Natagpuan niya ang isang peres ng binocular. Sumilip siya rito at nakita si Nathan na pinipilit ang mga inosenteng tao na tumalon mula sa napakataas na lugar. Bago pa man nila tuluyang maproseso ang lahat ng ito, nakaharap ni Sangmin ang isang bagong problema sa trabaho kinabukasan ng umaga. Dahil dumating ang mga pulis sa kanyang pinagtatrabahuhan, nabawasan ang kanyang sahod ng 3 buwang halaga. Siya rin ay ipinatawag sa istasyon ng pulisya, at si Ho-in ay sumama sa kanya bilang tagapamagitan sa piyansa. Ang investigador ay isang kakilala ni Ho-in. Binalaan niya si Sangmin na tumigil na. Kung hindi, sa susunod ay makukulong na siya. Pagkatapos ay pinayagan niya itong umalis. Tinanong ni Sangmin kung bakit kilala ni Ho-in ang investigador. Lumalabas na ang investigador ay dating kasapi ng koponan ng mga may superpower ni Ho-in. Umuwi si Nathan upang bisitahin ang kanyang ama. Nauna niyang nakaharap si Ana. Siya rin ay may napakasamang ugali. Noong bata pa sila, sinubukan niyang patayin si Nathan upang mana ang lahat. Noon, pinaputukan niya si Nathan. Maswerte itong tinamaan lamang sa tainga. Agad nilang idineklara ang digmaan laban sa isa't isa. Hindi sila pinigilan ng kanilang ama. Sa halip, masaya pa siyang naghintay upang makita kung paano sila maglalaban. Tinipon ni Sangmin ang mga datos tungkol sa mga mangangaso ng superpower noong nakaraang araw na pumilit sa 6 na tao na tumalon mula sa gusali. Ang mga taong iyon ay pawang karaniwang mamamayan na tinurukan ng serum, ngunit walang ni isa ang nakaligtas. Ang gamot ay ginawang mga tableta na kahawig ng mga pampasiglang ginagamit sa mga salusalo. Ipinainom nila ito. Mayroon din itong bahagyang epekto ng halusinasyon. Sa gabing iyon, balak ng grupo na hulihin ang taong nagdadala ng serum at mga gamot sa mga nightclub. Nagbabantay si Ho-in sa isang nightclub habang sina Sangmin at Eunmi ay palihim na pumapasok. Natukoy ni Ho-in ang bag na naglalaman ng mga gamot, isang pulang bag na Hermes. Gayunman, naghanap si Sangmin sa paligid ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Naghanap din si Eunmi ngunit wala ring kaparehong bag subalit ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng mapanuring mga mata ni Nathan. Nang matagpuan ni Sangmin ang bag, ito ay nasa kamay ng siyentipikong si Suin.
Siya mismo ang naghahatid ng mga gamot. Isinara ni Suin ang pinto. Hindi inaasahan, mayroon pala siyang superpower na nagbibigay daan upang makakilos siya ng napakabilis. Sinubukan ni Sangmin na kunin ang kanyang pera, ngunit inagaw ni Suin ang kanyang pitaka. Sa sandaling iyon, isa na lamang siyang karaniwang tao. Kaya naman tinukso siya ni Suin. Kumuha si Suin ng kutsilyo at paulit-ulit na sinaksak si Sangmin. Lalong lumalalim ang mga sugat sa kanyang laman. Dahil hindi niya makita si Suin, kinailangan niyang umasa sa kanyang mga pandama. Sa pagkakataong ito, ang tanging mapagkakatiwalaan niya ay ang sarili niyang kakayahan. Nang sumugod si Suin upang umatake, itinaas ni Sangmin ang kanyang siko. Natalsik si Suin paatras dahil sa lakas ng tama. Dahil nabunyag na siya, napilitan siyang tumakas. Hindi inaasahan, may ginawa si Sangmin na hindi kapanipaniwala. Lumalabas na ang palayaw ni Suin ay Hermes. Pagkaalis ni Sangmin, ipinaalam niya kay Ho-in na ang Hermes ay isa ring mutant. Ang kailangan ni Nathan noong gabing iyon ay ang pitaka ni Sangmin. Nasa loob nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang kasintahan. Biglang nawalan ng kuryente ang nightclub. Isang napakalaking halaga ng pera ang ikinalat sa paligid. Pagkatapos ay pinakawalan nila ang mga gamot upang pag-agawan ng mga tao sa loob ng nightclub. Ang susunod na mensahe ay ipinadala sa mga telepono ng lahat. Ipinakita sa screen ang isang pulang bag, sa loob ng bag ay may isang espesyal na regalo. Alam ni Sangmin na ito ay pakana ni Nathan, kaya nais niyang makatakas. Tumutok ang mga ilaw diretsyo sa bag na hawak niya. Lahat ay nag-unahang sumunggab sa bag dahil nais ng bawat isa na mapasa kanila ang espesyal na regalo. Kinokontrol ni Yunmi ang bag upang lumipad ng mataas, ngunit may bumangga sa kanya, kaya nahulog ang bag agad na tumalon si Sangmin upang saluhin ito. Ayaw niyang mapunta ito sa mga tao sa nightclub dahil ang sinumang uminom mula rito ay mamamatay. Sinubukan ng lahat na agawin ang bag mula kay Sangmin. Sa huli, huminto ang lahat nang biglang sumugod ang mga pulis. Agad na tumakas si Nathan, ngunit napansin ng mga investigador na tila naroon si Sangmin. Sa kabutihang palad, nakatakas siya sa tulong ni Ho-in. Alam ni Ho-in na kailangang dumalo si Sangmin sa isang pulong ng pamilya sa gabing iyon, isang napakahalagang seremonya bago ang kasal. Ibinigay ni Ho-in kay Sangmin ang lahat ng perang nasa bag. Sinubukan ni Yunmi na tahiin ang punit na damit ni Sangmin. Mabilis siyang tumakbo patungo sa restoran kung saan ginaganap ang salu-salo. Naghihintay si Minji ng isang pamilyar na figura. May kumatok sa pinto, ngunit ang pumasok ay ang investigador. Dumating siya upang tambangan si Sangmin. Nag-ayos pa siya ng maraming taong nakaabang sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Sangmin. Nalungkot si Minji dahil hindi naging maayos ang pagtitipon ng pamilya. Tinanong niya ang mga pulis kung bakit hindi nila hinuhuli ang mga tunay na kriminal at sa halip ay hinahabol ang mga taong nais gumawa ng mabuti. Bumalik si Ho-in at Yunmi, ngunit nadatnan nila si Ana na naghahanap sa kanila. Sinubukan ni Yunmi na maghagis ng matutulis na bagay kay Ana, ngunit may itinutok na baril sa kanyang ulo. Naaresto pa rin si Sangmin at dinala sa istasyon ng pulisya. Ipinilit ng investigador na ang ginagawa ni Sangmin ay hindi nakatutulong kaninuman at lalo pang naglalagay sa lahat sa panganib. Iba ang pananaw ni Sangmin. Naniniwala siya na ang mga may kapangyarihan ay dapat magprotekta sa mga mahihina. Nakakita si Minji ng abiso ng overdue na utang na nakapangalan kay Sangmin. Nadiskubre niyang ang lagda ng nagpautang ay pagmamayari ng kanyang bagong amo. May dumalaw kay Sangmin. Ito ay si Nathan. Inamin niyang ang kasalukuyang kalagayan ni Sangmin ay ganap na dahil sa kanya. Ang mga goons na nanggulo sa mga tao sa eskinita, ang truck na nagdulot ng aksidente sa tulay, at ang mga file na itinago sa safe. Lahat ng ito ay inayos niya. Bahagi si Sangmin ng kanyang plano. Sa hapon ding iyon, tutulungan niyang makatakas si Sangmin. Ginamit pa niya si Minji upang takutin si Sangmin. Sa sandaling iyon, dinukot si Minji ng isang grupo ng mga goons. Habang inililipat si Sangmin patungo sa kulungan, ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ay mga tauhan pala ni Nathan. Sa daan, kinailangan ni Sangmin na labanan ang mga pulis na undercover. Nilabanan ni Sangmin ang huling lalaki, ngunit siya ay nasakal. Binitawan ng lalaki ang kanyang hawak at inabot kay Sangmin ang isang perang papel. Sinabi niya kay Sangmin na huminga muna. Isang truck ang bumangga sa sasakyan ng mga bilanggo, dahilan upang mahulog ito sa isang lawa. Nakatakas si Sangmin at ang undercover na lalaki mula sa truck. Lumabas na hindi pala nabihag si Minji. Sinusubukan niyang makatakas mula sa mga goons. Huminto si Minji upang tawagan ang kanyang nagpautang, balak niyang itanong kung bakit nito pinahiram ng pera si Sangmin. Biglang lumitaw ang mga goons. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang tauhan ng nagpautang upang iligtas si Minji. Nakaahon si Sangmin sa pampang, ngunit naghihintay na roon ang mga tauhan ni Ana. Naroon din si Ho-in at Yunmi. Sa sandaling iyon, si Minji ay nasa opisina ni Ho-in. Sa loob na silid, tutulungan ni Ana si Sangmin na mapawalang sala. Lumabas na galit siya kay Nathan at determinado siyang makipagsanib puwersa sa grupo ni Sangmin upang talunin ang kanyang nakababatang kapatid. Inilipat na ni Jogan ang lahat ng serum ng superpower sa ibang lugar. Ipinakita nito na hindi na niya pinagkakatiwalaan ang kanyang anak.
Malapit nang aprubahan ng Food and Drug Administration ang mga generic na gamot na binuo ni Nathan. Kapag nailabas ang mga gamot na iyon sa merkado, haharap sa kapahamakan ang buong mundo. Tinulungan sila ni Anna, kaya kailangan din nilang tumulong pabalik. Ibig sabihin nito ay kailangan nilang pasukin ang lugar na itinuro niya. Ang lugar na ito ay mukhang isang bangko, ngunit sa loob nito ay naroon ang lahat ng pag-aari ng mga mangangaso ng superpower. Ang mga empleyado roon ay pawang mga kasapi ng organisasyon. Binigyan ni Anna si Sangmin ng isang card na magbibigay daan upang makapasok ang sinuman sa basement kung saan matatagpuan ang safe. Nakipagkita si Sangmin kay Minjae. Inilabas ni Minjae ang isang promissory note at sinabi niyang doon siya nagtatrabaho. Wala nang magawa si Sangmin, ngunit alam niyang kung hindi siya ang lalaban, wala nang ibang makagagawa nito. Wala ring ibang pagpipilian si Minjae kundi sundin siya. Pumunta siya upang kausapin ang nagpautang. Iniharap ni Minjae ang isang kahilingan sa pagbabayad. Ang bayad ay sa anyong cash. Tinanong ng nagpautang kung bakit kailangan niyang sundin ang sinasabi ni Minjae. Ipinakita ni Minjae ang kanyang kamay. Matapos tingnan ni Minjae ang lugar na balak pasukin ni Sangmin, natuklasan niyang ito rin ang parehong bangko kung saan ibinigay ng babaeng iyon ang kanyang unang pautang. Mula pa sa simula, nais na ng babae na mapunta roon si Sangmin. Kung hindi niya ibibigay ang pera, hindi niya palalayain si Sangmin. Kinabukasan, ibinigay ni Minjae kay Sangmin ang isang malaking halaga ng pera. Pinatunayan nito na pumayag na ang nagpautang. Dumating ang tatlo at nagsimulang pumasok sa loob. Ngunit si Anna ay nakatayo sa itaas habang may kausap sa telepono. Nangako si Anna na maingat niyang ipapadala ang tatlo sa kanyang ama. Ginawa ito ni Anna upang maunahan si Nathan sa pagkakahuli kay Sangmin. Ngunit nabisto ni Sangmin ang lahat ng plano ni Anna. Lumapit siya sa teller at sinabi na ang pangalan niya ay Sangmin. Agad pinindot ng teller ang alarm. Bumaba ang lahat ng pintuang hindi tinatablan ng bala at pumasok ang mga sundalo mula sa likurang pinto upang palibutan siya. Itinutok nila ang kanilang mga baril sa kanya. Tumalon siya papasok sa counter ng palitan habang nagpaputok ang mga gwardiya. Matagumpay na bumaba si Ho-in sa lihim na vault sa basement. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Naghintay si Sangmin hanggang maubos ang kanilang bala bago siya umatake. Madali niyang napabagsak ang buong grupo. Sinubukan ni Yeon-mi na kumain ng marami upang maibalik ang kanyang lakas at binuksan ang pintuang bakal. Maraming sundalo ang ipinadala ni Anna roon. Pumasok sila sa pintuang kakabukas pa lamang ni Yeon-mi. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang mga tauhan ni Anna at ang mga tauhan ng mga ngaso ng superpower. Ang dalawa ay bumaba sa basement sa pamamagitan ng pagbabasag sa sahig at pagtalon pababa. Ngunit isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Si Ho-in ay nawalan ng malay doon. Natuklasan ni Nathan ang buong plano. Ibinuhos ni Hermes ang alak ni Ho-in. Lumitaw si Nathan mula sa vault. Maglalabas sana siya ng bagong gamot na layong ibenta ng marami upang kumita ng malaking halaga ng pera. Layunin din niyang nakawin ang mga kapangyarihan ni Sangmin, ngunit upang magamit ang mga iyon, kailangan niya ng maraming pera. Kaunti na lamang ang natitirang pera kay Sangmin, at kailangan ni Yeon-mi ng mas maraming kalori upang magamit ang kanyang kakayahang telekinetic. Nagsimula silang malagay sa alanganin, ngunit muling pinausok ni Yeon-mi ang baril. Sumugod si Sangmin, ngunit itinulak siya ni Ho-in papunta sa susunod na silid. May natitira pang alak si Ho-in sa kanyang fountain pen. Napansin ni Sangmin ang isang kakila-kilabot na amoy na nagmumula sa silid. Ang dalawang tao sa panig na yon ay nahuli na. Inihahanda na silang patayin nang biglang gumuho ang pader. Ang nasa loob ng silid na yon ay isang napakalaking halaga ng pera. Sa pagkakataong ito, may sapat ng pera si Sangmin upang magamit ng may kumpiyansa ang kanyang mga kapangyarihan. Wala nang silbi sa kanya ang bala at mabilis niyang nilipol ang mga umatake. Samantala, ginamit ni Hermes ang kanyang superpower upang atakihin siya, ngunit ngayong wala na siyang sandata, wala na siyang silbi. Kung naging matalino sana siya at tumakas habang ninanakaw ang lahat ng pera, baka nakaligtas pa siya. Ngunit ngayon, madali siyang nahuli ni Sangmin na kayang pabagsakin siya sa isang suntok lamang. Papatay na sana ni Sangmin si Nathan nang may pumigil sa kanya. Ang kamalayan at katawan ni Sangmin ay tila inilipat sa loob ng isang sasakyan at ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Para itong paggising mula sa isang lasing na panaginip at nawala rin ang kanyang mga superpower. Ngayon, kahit may pera, wala na siyang magawa. Nasa sasakyan siya ng investigador. Pinalaya siya ng investigador at sinabi sa kanya na huwag na siyang magdulot ng gulo. Siya na ang bahala sa lahat mula ngayon. Nabawi ni Anna ang serum ng superpower. Natuklasan din niya ang isang napakalaking taguan ng pera, ngunit biglang dumating ang isang grupo ng mga sundalo na nakasuot ng itim na kasuotan at inutusan ang iba pang sundalo na ibaba ang kanilang mga baril. Sila ay mga tauhan ng nagpautang. Pumasok ang babae at sinimulan nilang gibain ang isa pang pader. May nangyayari sa loob. Bumalik si Sangmin at sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa pagkawala ng kanyang mga superpower. Naniniwala ang kanyang ama na hindi siya sapat na malakas upang pasanin ang bigat ng mga iyon, kaya nawala ang mga ito. Dagdag pa rito, ang paggamit ng pera ng ibang tao upang makakuha ng superpower ay may kapalit na kahihinatnan. Maaari lamang niyang gamitin ang perang siya mismo ang kumita.
Hindi niya alam kung kailan babalik ang kanyang mga superpower. Ngunit para sa ama ni Sangmin, may superpower man siya o wala, ang pagliligtas ng mga tao at ang paggawa ng tama ay mga bagay na dapat niyang pagsikapan. Kinuha pa ng ama ni Sangmin ang alkansyang inagaw niya kay Sangmin ilang taon na ang nakalipas. Ngayon ay ibinabalik niya ang alkansya kasama ang perang nasa loob nito. Inilabas ng nagpautang ang isang bowl at ang susi ng bowl ay nasa kanyang kwintas. Nang mabuksan ito, mayroong ilang dilaw na aklat sa loob. Hindi na kayang gampanan ni Nathan ang tungkulin, kaya kinailangan niyang tanggapin ang pag-alis sa kanya ng sariling ama. Ngunit hindi niya agad inalis si Nathan. Sa halip, nais niyang mabuhay si Nathan at dalhin ang kahihiyang ito habang buhay. Pinilit niyang pauwiin si Nathan sa Amerika. Samantala, natagpuan ng nagpautang ang ledger na nagtatala ng mga utang ng pamilya ni Jogon. Nangutang siya sa ama ng babae. Tinawagan niya si Jogon at hiniling na bayaran nito ang utang. Tungkol naman sa perang nakatago sa basement, pansamantala niya itong kukumpiskahin. Umuwi si Sangmin ngunit hindi niya makita si Miso. Halos wasak ang silid. Tanging ang telepono ni Minji ang naiwan. Lumabas na gumamit si Nathan ng mga kasuklam-suklam na paraan upang pilitin si Sangmin na sumunod sa kanyang mga kahilingan. Naalala ng investigador ang nangyari sa lihim na basement. Nang salakay ng kanyang grupo ang lugar, bagsak na si Sangmin doon. Kaya inilabas niya si Sangmin. Natagpuan ni Sangmin si Hermes sa kanyang bahay. Binigyan siya nito ng isang bungkos ng pera. Alam nila na nawala na ang kanyang mga superpower. Kung magagawa niyang talunin ang babae, dadalhin siya nito kay Minjae. Ngunit kung matatalo siya, wala sa kanilang dalawa ang mabubuhay. Napilitan si Sangmin na subukan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala talaga siyang magawa laban sa kanila. Sa pagkakataong ito, dumating lamang si Hermes upang siya ay kutyain. Nang papalo na sana si Hermes, dumating si Eunmi sa tamang oras. Kinontrol niya ang mga salamin sa paligid ni Hermes. Lumapit si Ho-in mula sa likuran at tinurukan si Hermes ng pampakalma. Dahil kay Ho-in, nalaman ni Sangmin kung saan ikinukulong ni Nathan si Minjae. Kinabukasan, nagtungo siya sa gusali at umakyat hanggang sa pinakatuktok. Nagpasya siyang tumalon mula roon, umaasang maibabalik ang kanyang mga superpower. Kung maibabalik niya ang mga ito, ililigtas niya ang kanyang minamahal. Kung hindi, tatanggapin niya ang kanyang kamatayan at hihintayin siya sa langit. Tumalon siya pababa at nabali ang lahat ng kanyang mga buto. Tila hindi na makaliligtas si Sangmin, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga baryang nahulog. Kusang gumaling ang kanyang katawan at mabilis siyang tumayo at napuno ng lakas. Nakipaglaban siya sa isang buong hukbo. Nang maibalik ang kanyang mga superpower, determinadong pagbayarin niya ang mga dumukot sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi inaasahan, patuloy silang dumarami habang ang perang kaya niyang kitain ay masyadong kaunti. Sa kabutihang palad, dumating ang dalawa niyang kasama upang tumulong. Sila ang haharap sa mga taong iyon habang si Sangmin ay pupunta upang iligtas ang kanyang minamahal. Ngunit naghanda na si Nathan ng isang bomba at handa na itong pasabugin. Biglang tumalon si Ho-in mula sa itaas at pinigilan siya. Inihagis ni Eunmi ang isang pitaka kay Sangmin, ngunit hindi niya ito nasalo. Umalinggaw ang mga putok ng baril. Agad na itinulak ni Sangmin si Nathan papasok sa elevator na may dalang bomba at isinara ang pinto. Pinindot niya ang pindutan ng elevator patungo sa pinakatuktok. Sumabog ang bomba at tinupok sina Sangmin at Nathan sa dagat ng apoy. Ang mga gumagamit ng bagong likhang gamot ay unti-unting nababaliw at nagkaroon ng kaguluhan. Nakatanggap si Ho-in ng agarang lunas medikal at sa kabutihang palad ay hindi napinsala. Ngunit wala na si Sangmin. Wasak na wasak si Minji at namuhay sa matinding sakit. Sinabi ni Ho-in sa kanya na maaari pa nilang iligtas si Sangmin. Lumabas na ang investigador ay may superpower na kontrolin ang oras. Nagmadaling pumunta si Minji sa istasyon ng pulis upang hanapin siya, ngunit naroon na ang mga tauhan ni Ana. Lumabas na alam na ni Ana ang tungkol sa investigador na ito at nakapaghanda na siya ng mas maaga. Alam din ito ni Hermes. Nais din niyang ibalik ang oras upang mabuhay muli si Nathan. Tumakbo si Minji papunta sa investigador at nagmakaawa na tulungan siya. Nakiusap siya na bigyan si Sangmin ng isa pang pagkakataon upang iligtas ang mundo. Matapos marinig ang pagsusumamo ni Minji, pumayag ang investigador. Inutusan niya si Minji na ibalik ang oras. Tunay ngang umatras ang panahon. Sa espasyong ito, si Minji lamang ang maaaring gumalaw. Nagmadali siyang umakyat sa palapag kung saan huminto ang elevator. Nagawa niyang buksan ang pinto at inilagay ang isang bungkos ng pera sa kamay ni Sangmin bago pa sumabog ang bomba. Dahil dito, nakaligtas siya sa pagsabog. Ngunit kung nabuhay si Sangmin, nabuhay din si Nathan. Bumalik si Nathan sa kanyang ama. Ngunit hindi siya pinapasok ng kanyang ama. Tumayo ang ama at umalis. Pagkatapos ay lumabas si Ana. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito upang barilin si Nathan. Ngunit nang pumutok ang bala mula sa kanyang baril, isang espada ang sumalag dito at saka tumagos sa kanyang puso. Pinatay ni Hermes ang lahat ng mga bodyguard. Tunay ngang isa siyang napakahusay na tauhan. Muling nagpaputok si Nathan at tuluyang ipinadala si Ana sa impyerno. Nagulat si Jogon na buhay pa rin ang kanyang anak. Naroon din ang nagpautang.
Binarel siya ng kanyang tauhan gamit ang pampakalma at dinala siya palayo. Malubhang nasugatan si Nathan dahil sa isang bakal na nakabaon sa kanyang tiyan. Upang mailigtas ang kanyang buhay, tinurukan siya ni Hermes ng serum. Gumamit si Hermes ng isang pump drill upang kunin ang serum at iturok ito sa kanyang utak. Matapos maipasok ang serum, matagumpay niyang nabawi ang kanyang mga superpower at gumaling. Ngunit ang unang ginawa niya ay kitilin ang buhay ni Hermes. Dumating ang tatlo at natuklasan ang kakila-kilabot na tagpo. Nakita rin nila na nawawala na ang mga bote ng serum. Nagsimulang maghasik ng kaguluhan si Nathan sa lungsod. Nang sandali na niyang sasaktan ang isang munting bata, biglang lumitaw si Sangmin at itinumba siya. Taglay niya ang enerhiya ng kidlat. Ngunit napakalakas pa rin ni Sangmin, nagpakawala si Nathan ng isang kidlat na nagpalipad kay Sangmin palayo. Mabilis siyang bumalik at sinuntok si Nathan. Dumating ang dalawa pang kasama. Hinila ni Nathan ang isang post ng kuryente papasok sa isang bahay. Kinailangang pigilan yon ni Sangmin, napatumba si Eunmi at nawalan ng malay dahil sa electric shock. Si Ho-in na lamang ang natira, ngunit siya rin ay nawalan ng malay matapos tamaan ni Nathan. Sandaling lumaban si Sangmin, ngunit naubusan siya ng pera. Kaya siya ay nadurog ng poste. Itinapon siya ni Nathan palayo. Malubha ang naging kalagayan ni Sangmin, ngunit kahit paano, nalaman ng mga taong nasa paligid na kailangan niya ng pera upang makuha ang kanyang mga superpower. Kaya naghulog sila ng maraming pera. Binigyan din nila si Eunmi ng isang pakete ng tinapay upang mapunan ang kanyang mga kalori. Si Ho-in naman ay binigyan ng investigador ng isang bote ng alak. Dahil sa suporta ng mga tao, muling napalakas ang tatlo at matinding tinalo si Nathan. Matapos ang lahat, dinala ng nagpautang si Jogon sa isang lugar na kanyang inihanda. Ang daan-daang bilyong won nito ay gagamitin para sa kawanggawa. Bumili rin si Sangmin ng isang apartment. Dito nagwakas ang pelikula ng masaya. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.